Right. So, ito battery to binili natin kay Lazada, ang brand niya ay Tipsan. 6,000 milliampere siya, then LiPo4. So, pag LiPo4, ibig sabihin, ang ano niya, shortcut yun eh. Lithium iron phosphate. Yung 4 nun is parang yung ano na lang niya, yung bond niya. Kung sa chemistry ba yung LiPo4, yung phosphate PO4, parang ganyan. So, ang size nito is 32,700. 32,700. So, may makikita kayo dyan sa mga battery na 32,700, 18,600. So, ano ba meaning yun? Ang 32,600, ibig sabihin ng 32 mm yung diameter ng battery. Tapos, yung 700, so first two numbers niya is 70. 70 millimeter naman yung haba niya. So, kumbaga, 32,700 yung size ng mismong battery natin. So, ito is 3.2 volts. Nabili ko sa Lazada around 130 yata. So, kung mapapansin nyo, may mga nakasulat na warning signs. Sabi niya dito, battery may explode or fire if mistreated. Do not charge except under specified charging condition. Then may nakasulat din, do not disassemble or dispose of in fire. Do not short circuit the battery. Do not crash or modify. So, ang dami niyang reminder. Tama naman yan. So, yung mga ganito kasing battery, medyo delikado. Habang lumalaki ang battery kasi, mas mataas din ang chance niya na makakreate ng sunog o fire o overheating, mga ganyan. Kasi malaking power ang na-store niya. So, makakakos siya ng, kung mali ang pagkakagamit nyo, makakakos siya ng sunog. So, ingat-ingat din sa paggamit ito. So, ngayon, check natin kung ano nga ba totoong voltage niya. So, ito, 3.26 nung tinest natin. So, around 3.2. So, may plus minus kasi yan. So, sa mga ganitong battery, kung may naririnig kayo sa mga gumagawa, series daw, iparallel mo. So, ano ba ibig sabihin yun at ano pa purpose nun? Kung mapapansin nyo, may nakasulat na positive, negative do sa battery. So, sa magkabilang terminal yan. So, kung pwede natin ikabit tong battery na isa sa positive, i-connect natin sa negative katulad nitong ginagawa ko. So, ito yung tinatawag na series connection. Iisang linya lang sila. So, positive, i-connect mo siya sa negative. Doon sa kabilang dulo, naka-expose ang positive mo. Sa kabilang dulo, ang negative. So, ikakabit mo naman siya sa load. So, ang connection niya, isang diretso lang. Isang paikot lang. So, pag ganito, mag-a-add up yung voltage niya. So, sa case na to, 6.53. Kanina, 3.26 lang yan eh. So, at least medyo tama. Di ba? 20. Kung i-add nyo, parang may konti pa eh. Tumaas lang ng konti o bumaba ng konti, 0.24 yan dapat. So ngayon, ano naman yung parallel na tinatawag? Pag parallel circuit, imbis na negative at positive ang pagduduktong mo, dapat lahat ng positive side iduduktong mo, tapos iduduktong mo yung negative side. Yan, katulad ito. Sa taas, nakandoon yung dalawang positive, sa baba, nandun yung negative. So parallel siya, dalawang linya. Pag parallel kasi, dalawang linya eh. Ang ibig sabihin, di ba? Parallel. So, sa mga, ano ba, sa math, di ba? Sa math natin dati, sa graph, pag naka-parallel siya, nakaganyan, etc. So, one side lang is yung buong negative terminals, one side is yung mga positive terminals. Pagduduktungin mo siya. Then, from that area, yung positive, i-connect mo sa load, yung negative, i-connect mo din sa load para makumpleto mo yung buong circuit. Pero sa ganitong cases, ang kanyang voltage is magiging the same pa rin. Kung 3.2 siya, 3.2 din lang din. Kung dalawa sila. Kasi ang ano nun is, kung sakali naman magkaiba ang voltage ng battery mo, magdi-divide, i-add up mo divided by 2. Parang ganyan. So, i-average mo siya. Pero hindi advisable na magkakaiba ang voltage. Dapat same battery voltage ang pagsasama-samahin mo. So, ayan na. Kabit muna natin to. Then, i-test natin.
So, i-test na natin, naka-ano na siya, parallel circuit. So, kanina sa series, nag-add up yung voltage. Dito, dapat to, magre-retain lang yung voltage niya. Kasi naging average lang naman siya. So, parehas na positive, nakakonect sa positive terminal, tas negative sa negative terminal din. So, ayan. So, negative, negative. So, ngayon, testing natin. So, 3.26. So, same lang din halos. So, yun yung connection. Ngayon, may iba, ginagawa nila, may series and positive. May nakakonect sila ng, i-connect muna nila yung isang set. Kunyari ito, tatlong, dalawa to. I-connect muna nila ng series. So, magiging 6 volts yun. 6 volts. Tapos, igagawin nilang parallel yung isa pang naka-series na 6 volts. So, paano yon? Parang sa case na to, pagpapatungin mo yung dalawang battery, itornilyo mo. So, dalawa na siyang isang inline. Tapos gagawa ka uli ng ganon, isa uling naka-inline. Then sa dulo-dulo, pag dudukto mo yung positive and negative nila. So, yun naman, magkakaroon ka ng 6 volts. Pero yung ampere nito magiging the same lang kasi i-divide mo siya sa dalawa eh. So 6,000 plus 6,000, 12,000 divided by 2. So kukunin mo yung average niya. So pagdating naman sa parallel circuit, yung volts mo i-add mo then divided mo by 2. So in essence, hindi siya tataas. Pero yung ampere mo tataas siya kasi i-add up mo siya. So, ayan. So, gagamitin natin to. May binili tayong kaha din eh. So, hinihintay pa natin yung 4 na ganito. So, test buy ko lang kasi ito eh. Ngayon, naging pre-order pa sa China yata yung bibili natin dalawa. So, gagawin natin kasi siyang 12 volts. Tapos, gagawa tayo ng simple setup para dito. So, gusto ko ng may kahon, may kaha. Until next video tayo. Bye!